Sa isang madilim na sulok ng ospital, nakaupo si Zaira Velasco. Ang kanyang mga matay puno ng pag-aalala habang pinagmamasan ng kanyang nag-iisang anak na si Zia, na nakahiga sa kama. Ang maliliit na kamay nito ay nakakabit sa mga tubo na nagsisilbing tulong upang magpatuloy ang kanyang buhay. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya kayang maging malakas para sa kanyang anak. Ang tanging nais lang ni Zaira ay ang mailigtas ang anak niya mula sa malupit na sakit na ito. At sa kabila ng lahat ng pagsubok na dumaan sa kanyang buhay, hindi niya kayang tanggapin na mawawalan siya ng pinakamamahal na tao sa mundo. Oo nga't isang aksidente lamang si Zia. Isang pagkakamaling gabi ang bumago sa buhay ni Zaira. Nang makipagtalik siya sa isang estranghero dahil sa kalasingan ng siya'y nasa edad na 21. Mapusok at padalos-dalos ang desisyon. Dahilan kung bakit nagising na lamang siya isang umaga sa hindi pamilyar na kwarto ng hotel at bumungad sa kanya ang likod na puno ng malalaki at kakaibang tattoo sa likod ng lalaking nakakuha ng kanyang kainosentehan. Ang ginawa ni Zaira ay tumakbo siya dahil sa kahihiyan sa kabila ng bugbog na katawan. Ngunit hindi nawala sa kanyang memorya ang tattoo ng lalaking nakabuntis sa kanya. Hindi alam ni Zaira kung saan kukuha ng malaking pera para ipagamot si Zia. Kung saan kukuha ng puso, pamalit sa may butas na puso ng anak. Ngunit sa gitna ng dilim at kalituhan, dumating ang isang pagkakataon na hindi niya inaasahan. Isang tawag mula sa isang kilalang numero, ang dating alkalde ng kanilang lungsod. "Magandang umaga, Mayor Alvin." Saad niya dahil baka kailangan siya nito sa opisina. "Magandang umaga, Zay. Ikaw ba'y may konting oras para bumalik dito sa opisina? Nais kasi kitang makausap," sabi ng dating alkalde. Walang nagawa si Zaira kung hindi ang bumalik sa opisina at ibinilin si Zia sa kanyang nakababatang kapatid na siya na lamang natitira niyang pamilya maliban sa anak na si Zia. Nakarating si Zaira sa opisina at agad na bumungad sa kanya ang amo. "Magandang umaga po, Mayor," saad ni Zaira. "Ano ka ba namang bata ka? Sinabi ko nang tigilan mo ng katatawag sa akin ng ganyan. Matagal nang natapos ang aking termino. At matagal na rin nagretiro sa politika. Abay, maupo ka nga," saad ng amo. Mabait talaga ito. At kahit papano malaking naitulong sa kanya sa mga gamutan ni Zia. "Bakit niyo ho ako pinatawag ngayong araw ng linggo?" tanong ni Zaira pagkaupo niya pa lamang. "Babalik ng anak ko galing Maynila. Ang bunso kong si Ashton na kaya lang naman hindi mapirmi rito ay dahil hindi sanay sa buhay probinsya," saad ni amo kaya't napakunot ang noon ni Zaira. Hindi niya pa kasi nakita ang bunsong anak ng kanyang amo. "Ano naman pong kinalaman ko sa inyong bunso?" tanong ni Zaira. Nakasama na kasi niyang dalawa pang anak ng amo at tulad ng ama, mababait din sila. "Binalak na tumakbo bilang alkalde ng lungsod. Hindi ko nga alam eh. Bored na sa kanyang buhay at ninanais na lamang na sumunod sa yapak ko na siyang nagpabigla nga sa akin. Lalo pat kilala mo naman ang mga kuya noon. Hindi man lang nagbalak na pumasok sa politika dahil sa gulo na naghihintay sa'yo oras na ikaw ay nakaupo na," saad ng matanda. Hindi ho ba dapat kapag tumakbo ka para magkaroon ng posisyon sa gobyerno, hindi dapat sa pilitan o pumasok lamang dahil ikaw ay walang magawa sa buhay? At saka sinabi ni Mama Fe na babaero raw po ang bunso ninyo. Ano naman po ang gagawin niya bilang isang alkalde? Magpaparami ng babae? Biro ni Zaira, lalo pat close naman na niya ang amo dahil matagal na siyang naglilingkod dito. "Abay, anong malay ko, Zaira? Hindi ko nga alam ngunit mukhang seryoso siya at wala naman akong ibang magagawa. Kung hindi ang ituwid ang baluktot niyang pag-iisip, oras na siya'y mangampanya na," saad ni Alvin kaya't naman napailing na lamang si Zaira. "Boss, taasan naman ninyo sahod ko. Pasabi naman. Si Zia kasi hanggang ngayon kulang na kulang pa rin ang pera kong pampagamot." Walang hiyang saad ni Zaira.
Kaya nga't ikaw ang nais kong maging sekretarya niya. Dahil alam kong magagampanan mo ng tamang yung tungkulin. Lalo pat nasanay ka na sa trabaho bilang sekretarya ng isang alkalde. Ngumisi ang matanda kaya naman napakunot ang noon ni Zaira. Kilala niya kasi ang amo lalo kapag ito ay ngumisi na. Aba boss, wag mo kong isihan dyan ha. Nakakunot ang noong saad ni Zaira kaya natawang matanda. Alam ko kasing hindi ka papato sa anak ko na mas matanda sa'yo. Pero kung mag-isip dinaig pang teenager. Huwag ka mag-alala sa sahod, tataasan ko. Saad ng matanda kaya naman napangiti si Zaira. Iayos lang talaga ng bunso nung anak Mayor Alvin ha. Kung hindi may sapok siya sa akin. Maangas na saad ni Zaira kaya't natawang matanda. Ang ama ni Ashton Abaya ay nagbigay ng pagkakataon kay Zaira na makapasok bilang sekretarya ng anak nitong si Ashton. Habang papasok si Zaira sa malaking opisina ni Ashton Abaya, tila siya hindi makapaniwala na ang kanyang unang araw bilang sekretarya ng isang kilalang babaero. Nalalaban bilang isang alkalde upang ituloy ang nasimula ng serbisyo ng ama. Nasa lobby siya ng opisina, humihinga ng malalim at pinapakalma ang sarili bago pumasok sa loob ng opisina ni Ashton. Ngunit bago pa man siya makapasok, nakarinig siya ng malakas na boses mula sa loob. Ashton, hindi ka ba titigil sa kakatawa dyan? Boses ng isang babae, medyo malakas. Si Zaira ay nagulat at hindi malaman kung papasok ba siya o maghihintay na lamang na tawagin kapag kailangan na ang serbisyo niya. Hindi niya alam kung anong eksaktong nangyayari, kaya't nagpasya siyang manatili sa labas at makinig sa pag-uusap ng dalawa sa loob. Bakit ba bigla mo na lamang akong iniwan kagabi matapos ang mainit nating pagtatalik? Sigaw ng babae kaya naman napabuntong hininga si Zaira. Ito ang kauna-unahang beses niyang makikita si Ashton. Ngunit sinira lamang nito ang araw niya. Narito siya upang i-guide to sa mga gampanin nito sa kampanya. Paano hindi ako tatawa? Miss, baka yung kakambal ko ang tinutukoy mong kabombastic mo kagabi. Biro ni Ashton. Anong kakambal? Huwag kang magpatawa dyan. Sigaw ng babae kaya naman napabuntong hininga si Zaira. Miss, hindi ako pamapato sa kung sino-sino lang. Lalo pat lalaban ako bilang isang alkalde ng lungsod. Baka nagkakamali ka lang. Rinig pa niyang saad ni Ashton. Iniisip kung papaanong mananalo si Ashton sa nalalapit na kampanya. Kung ganito ang pag-uugaling meron ito. Hindi kalaunan ay umiyak na lumabas ang babae. Kaya naman walang ganang pumasok si Zaira sa loob ng opisina ni Ashton. Tumingin si Ashton kay Zaira na pumasok sa opisina. Magandang umaga, Sir Ashton. Saad ni Zaira habang nakayuko. At nang dahang-dahang nag-angat ng tingin at tila natigilan si Zaira nang masilayan ang gwapong mukha ng magiging amo. Ngayon ay nauunawaan niya kung bakit maraming kababaihan ang nahuhumaling sa lalaki. Lalo pat nagtataglay ito ng maamang mukha na anumang oras ay kaya kang manipulahin. What? Isa ka rin ba sa mga babaeng naikama ko na? At matapos akong pagsawaan sa gabi, guguluhin naman ako sa umaga. Na para bang hindi tayo nagkasundo na mawawalan tayo ng anumang koneksyon pagsapit ng umaga? Nakangising tanong ni Ashton kaya't napataas ang kilay ni Zaira. Pamilyar ang mukha ni Ashton subalit hindi alam ni Zaira kung saan niya ito nakita. First of all, I'm Zaira Velasco, 27 years old, and I'm not here para lang matulad sa babaeng pinaiyak mo lang kanina. Sekretarya mo ko at para sabihin ko sa'yo, hindi ang mga katulad mong lalaki ang tipo ko. Pabalang na sagot ni Zaira dahilan upang makita niya ang gulat sa gwapong mukha ni Ashton. Dahan-dahan siyang lumapit at binagsak sa lamesa nito mga documents na kailangan nitong asikasuhin upang mapadali ang pangangampanya nito. Ano? Napahimik ka riyan? Masungit na tanong ni Zaira. Hindi kalaunan ay nakita niya ang pagngisi ni Ashton. Hindi rin ikaw ang tipo kong babae. Tignan mo nga yung itsura mo. Para kang hindi 27 kung hindi isang matandang dalaga. Nagpintig naman ang tenga ni Zaira dahil sa pangiinsulto ng bunsong anak ng kanyang totoong amo. Akala mo talaga papatulang kita.
Bubulong-bulong na saad ni Zaira. Nakaramdam din ng inis si Ashton, lalo pat hindi niya akalain na may pagka-Amazon na ang sekretaryang inirekomenda ng kanyang ama. Ang sabi ni Dad, isang magandang babae ang magiging sekretarya ko. Kaya hindi na ako naghanap pa ng iba. Sinungaling siya. Saad pa ni Ashton habang tinititigan si Zaira mula ulo hanggang paa. Inayos naman ni Zaira ang suot na salamin at tinitigan din ang mukha ni Ashton. Napansin ko lang ha, sa inyong magkakapatid, ikaw ang pinakapangit. Hindi nagpapatalong saad ni Zaira at muling hinawakan ng mga dokumento. Bago mo ako angasan, siguraduhin mo munang aasikasuhin mo mga ito bago matapos ang linggo para masaya ang kampanya mo. Hindi ka na nga gwapo, pati ba naman pagiging talunan sasaluhin mo pa? Nakita ni Zaira ang galit sa gwapong mukha ni Ashton, kaya't napangisi siya bago nagpaalam at masayang naupo sa kanyang upuan. Hindi talaga siya nagpapatalo lalo pagdating sa asaran. Mapapaiyak na muna niyang kaaway niya bago siya tuluyang masatisfied. Kinahapunan nga ng araw na iyon ay bumisita ang ama ni Ashton. Silang tatlong nasa loob ng opisina ni Ashton. Lalo pat ipinapaliwanag ng ama niya ang mga platapormang inilatag niya mula rito at ang mga makakasama niya sa kanyang partido. Dad, pwede bang palitan mong babaeng to? Ayoko siya. Biglang saad ni Ashton kaya't napataas ang kilay ni Zaira. Ay, akala mo gusto kitang makasama? Pwes hindi, Sir Ashton. Pabalang din na asik ni Zaira. See? Do you hear that, Daddy? Sinong empleyado makikipagsagutan sa amo, ha? Tanong ni Ashton. Ako? Para ka namang hindi nagtitink ng right, Sir Ashton? Biro ni Zaira kaya naman masamang tumingin sa kanyang binata. Ash, si Zairang nababagay na sekretarya para sa'yo. Sigurado akong magagawa niya ng tamang tungkulin niya. Lalo pat alam kong kapasidad niya dahil nga nagtrabaho siya ng matagal sa akin. Ayoko nga. Inis na asik ni Ashton. Sir Ashton, you're 31 years old ha. Malapit nang mawalang edad mo sa kalendaryo. Kaya umakto ka naman na naaayon sa edad mo. Pambabara pa ni Zaira. Natawa si Alvin dahil ganito talaga ang kanyang sekretarya. Kaya't alam niyang nasa tamang pangangalaga ang kanyang bunsong anak na ayaw pang magsettle sa pag-aasawa. Lalo pat ayon din dito, ay masarap daw ang buhay binata. Ashton, ipinagbabawal ko rin ang anumang ikasisira ng pangalan mo at ng ating angkan. Tantanan mo ang pagiging babaero mo. Hindi na ako magugulat kung uuwi ka sa amin ng mama mo at sasabihing may sakit ka dahil dyan sa mga pinaggagagawa mo. Suway ng matanda kaya't natawa si Zaira. Dad, alam kong gumamit ng proteksyon. Baka hindi mo yun alam. May monthly whole body check-up din ako. Kaya baka hindi mo rin yun alam. Hindi basta-bastang babae lang ang kinakama ko. At isa pa, I am single. Binata po ako. Ayokong sayangin ang buhay ko. Saad ni Ashton kaya naman napahawak na lamang ng kanyang noo ang ama nito. Hindi sa ngayon, Ashton. Hindi basta-basta ang maglingkod sa bayan. Hindi ito isang mainit na kanin na iyong iluluwa kapag ikay napaso na. Kung seryoso kasi yung tinatakbong tungkulin, magsakripisyo ka. May riing saad ni Alvin sa anak niya. Kaya naman napabuntong hininga si Ashton. Hindi maganda ang unang pagsasama nila ni Zaira. Hindi naman ipagkakaila ni Ashton na maganda ang kanyang sekretarya. Ganitong mga babae ang bumibighani sa kanya subalit hindi niya gusto ang kahambugan nito. Sinubukan ni Ashton na palitan si Zaira subalit hindi siya pinayagan ng ama. Kaya naman nagbalak na lamang si Ashton ng mga kalokohang magpapaalis sa babae. Pinagbawalan pa siya ng ama niyang makipagsalamuha sa kung kanino mang babae na siyang maaaring makasira sa kanyang imahe bilang isang mamamayan na nais na makakuha ng posisyon sa gobyerno. Zaira, ipadala mo to sa City Hall. Nais kong mangampanya sa barangay ng Sagana sa Sabado. Saad ni Ashton at ibinaba ang kumpol ng dokumento sa harapan ni Zaira. Pero tinaasan ni Zaira ng kilay si Ashton. Ipapaalala ko lang sa'yo, Sir ha. Ikaw ang tatakbo at hindi ako. Kung ngayon tamad ka na, paano ka iboboto?
asar ng dalaga kaya't nainis si Ashton. Pwede bang tumigil ka na sa pang-asar mo? Nung isang araw ka pa. Hindi na nga magandang timpla ko sinasabayan mo pang inis ko. Asik ni Ashton kaya naman natawa si Zaira. Dahil ba pinagbawalan ka ni Sir Alvin na makipagbumbastik ay nagagalit ka dyan? Tanong ni Zaira at natawa. Tantanan mo nga ako, Zaira. Inis na asik ni Ashton at naiinis na iniwan si Zaira. Kaya walang nagawang babae kung hindi ang sundin ng nais nito. Nagsimula ng kampanya ni Ashton. Iba't ibang interviews at campaign ang ginawa ng binata. At napansin ni Zaira na uungat babaero ito subalit nakitaan niya ng potensyal ang binata. Magaling tong magsalita at marunong makisalamuha sa sinumang taong dumadaan sa daraanan nito. Lumipas ng mabilis sa mga araw, kaya naman kahit papano ay nakakapagpahinga ang utak ni Zaira, lalo kapag nag-aaway sila ni Ashton. Kahit papano, nawawala sa isip niya ang kalagayan ng anak, na hinang-hina pa rin na nasa ospital at tanging oxygen tank ang bumubuhay. Kapagod naman! Saad ni Zaira at pabagsak na nahiga sa carpet na sahig sa tahanan ng mga abaya. Ang team kasi nila nagre-repack ng mga grocery items para sa mga mahihirap na pwede nilang pagbigyan sa mga kampanya ni Ashton. Alas 9 na ng gabi at ang magaling nilang amo ay abala lamang sa telepono nito. Isang linggo na lamang kasi ay butuhan na. Trabaho, sayang binabayad sa'yo. Dinig niyang saad ni Satanas. Napairap sa hangin si Zaira subalit hindi pinakinggan si Ashton. Aba, pwedeng maghintay ka naman? Mataray na tanong ni Zaira kaya naman napairap sa hangin si Ashton bago nahiga rin sa sahig. Sa tingin mo ba, mananalo ako? Tanong ni Ashton kaya naman napataas ang kilay ni Zaira. Ewan ko, hindi naman kita iboboto eh. Pabalang na sagot ni Zaira kaya naman nagulat siya nang batuhin siya ng rolyo ng tissue. Ang sama talaga ng ugali mo, Zaira. Nakakunot na saad ni Ashton. I can't wait na manalo para mapalitan na kita. Natawa lang si Zaira bago tumitig sa mataas na kisame ng mansyon ng mga abaya. Akala mo naman mapapalitan mo ako ng basta-basta. Mahinang sabat ni Zaira. Namiss mo lang makipagtsuktsakan sa mga babae mo eh. Natawa si Ashton dahil sa sinabi ni Zaira at tinitigan ng magandang side profile ni Zaira. Nagsinungaling si Ashton nang insultuhin niya ito. Subalit nang una niyang masilayan ng dalaga, tila kilala niya ito. Tila ang mukha nito ay matagal nang nakabaon sa memorya niya na hindi na mapangalanan. May nobyo ka na ba, Zaira? Tanong ni Ashton kaya naman napakunot ang noon ni Zaira. Hoy, baka gusto mo na ako ha? Biro ni Zaira kaya't napakunot ang noon ni Ashton. Tinanong lang kita. Napaka-feeling mo talaga. Pagsusungit ni Ashton kaya't natawa si Zaira. Wala po akong nobyo. Hindi kalaunang saad ni Zaira. Hindi na ako nagulat. Si Zaira nang bumato kay Ashton kaya't malakas na tumawang binata. Samantalang napailing na lamang si Zaira. Simula nang isilang niya si Zia, ay hindi na siya sumubok pa na magmahal ng isang lalaki. Natatakot siyang umibig. Isang aksidente lang si Zia na nagpabago ng pananaw ni Zaira sa buhay. Totoong ninais niyang ipalaglag noon si Zia dahil bata pa siya at hindi niya kilala ang ama nito. Subalit na pagtanto niya ang kapusukan niya at kasalanan at hindi piniling mangyari ng inosenteng anak niya kaya kahit na mahirap ay binuhay niya si Zia na inborn na may sakit sa puso. Dumating na ang araw ng eleksyon. Nagtagumpay si Ashton na masungkit ang posisyon sa pagkakaalkalde at ang buong team abala na ngayon sa paghahanda para sa isang malaking selebrasyon. Congratulations guys! Magdidiwang tayo! Sigaw ni Ashton. Ang saya sa kanyang mga mata lalo pat nakakagulat na nanalo ito sa kabila ng pangit na nakaraan. Ang mga tauhan kasama si Zaira ay pumalakpak at nagtawanan. Hindi maitago ang kanilang kaligayahan. Nagtagumpay sila at si Ashton ay nanalo bilang alkalde ng lungsod. Habang ang gabi ay patuloy na puno ng kasiyahan,
Nagsimula na ang mga pagdiriwang. Si Ashton ay medyo nakainom na at naging mas makulit. "Zaira, ano ka ngayon?" tanong ni Ashton. Ang mga matay malabo na dahil sa kalasingan. "O edi congrats, Mayor. Matulog ka na at lasing ka na," sabi niya. Sa totoo lang ay ito naman talaga ang binoto niya. Subalit ayaw niyang sabihin dahil baka lumaki palalo ang ulo nito. Itutulak niya na sana si Ashton dahil masyado itong malapit. Nang bago pa siya makapagsalita, bigla na lamang humarap si Ashton at hinalikan siya sa labi. Mabilis at hindi niya ito inaasahan. Para bang lahat ng oras ng kanilang pagiging magkasama, ang kalasingan ni Ashton ay nagbigay daan sa mga hindi inaasahang emosyon at aksyon sa pagitan nilang dalawa. Ngunit hindi nagtagal. Nagkaroon ng lakas si Zaira. Tinulak niya papalayo si Ashton at sa isang iglap, sinampal niya ito sa mukha. "Ashton, hindi ka pwedeng manghalik kung kailan mo nanaisin," sabi niya. Ang galit at kalituhan ay nasa kanyang mga mata. Walang nagawa si Zaira kung hindi ang iwan si Ashton dahil sa inis. Hindi niya talaga ito pinansin nang sila'y manumbalik sa pagtatrabaho. Ayaw niyang maging mabilis ang pagtibok ng kanyang puso nang maglapat ang mga labi nilang dalawa ni Ashton. Alam niya kung gaano kalandi si Ashton lalo sa mga babae. Isang linggong lumipas at dumating na ang araw ng panunumpa ni Ashton bilang bagong alkalde ng lungsod. Lahat ay nakasuporta at nagtipon sa harap ng mga mamamayan. Naghihintay sa makasaysayang sandali ng pagpasok ni Ashton sa bagong kabanata ng kanyang buhay. Habang tinatanggap ni Ashton ang kanyang posisyon at nanumpa sa harap ng publiko, si Zaira ay nakatayo sa likod ng entablado. Hindi makatingin kay Ashton. Ang mga mata ni Ashton ay nakatingin sa harap. Puno ng determinasyon, ngunit sa mga sandaling yon, alam ni Zaira na may mga bagay na mahirap kalimutan. Iyon ay ang kalapastangan ng paghalik ni Ashton sa kanya. "Hey, ilang linggo nang lumipas ah. Hindi mo pa rin ba ako napapatawad, Zay? Halik lang naman yun. Wag mong sabihin hindi ka pa nahahalikan ng kung sino." Asar ni Ashton isang umaga nang makita niyang pumasok sa kanyang opisina si Zaira na nakakunot ang noo. "Manahimik ka nga." Inis na saad agad ni Zaira bago ibagsak ang mga papeles sa harapan niya. "Asikasuhin mo na lamang yan." "Ba't ako? Alkalde na ako ngayon. Ikaw ang gumawa niyan." Asik nito kaya naman napasabunot sa buhok si Zaira. "Mapepeke ko bang pirma mo at notaryo? Dapat pala ako nalang nag-mayor at sahuran bilang mayor ng lungsod eh." Pabalang na sagot ni Zaira kaya naman naiinis si Ashton. "Alam mo, para kang dinudugo araw-araw. Apakasungit mo. Isang pagkakamali lang naman ang nangyari sa..." Hindi hinayaan ni Zaira na matapos pa ang sasabihin ni Ashton. "Sa pader ka magpaliwanag. Tigang na tigang ka na siguro kaya kung sino-sino hinahalikan mo." Pabalang na sabat ni Zaira. "Sumusobra na yung bibig mo ah!" sigaw ni Ashton. "Oy, bakit? Totoo naman ah. Isang linggo na simula nang maging alkalde ka. O sino-sino yung mga babaeng nagtutungo rito at hinahanap ka?" Asik ni Zaira kaya naman napangisi si Ashton. Hindi niya maunawaan ang sarili kung bakit nais niyang palaging nasa kanya ang atensyon ni Zaira at hindi nabubuo ang umaga niya nang hindi sila nag-aaway na dalawa. "Zay, nagseselos ka ba?" Natatawang tanong ni Ashton kaya't nagulat siya nang pinakita nito ang gitnang daliri sa kanya. "Mangilabot ka nga sa mga pinagsasabi mong ungas ka." Asik nito kaya't natawa si Ashton. "I don't mind. Umamin ka lang sa akin. Baka alam mo na, ikaw na talagang para sa akin." Biro ni Ashton. "Mamamatay na lang ako kaysa piliin ng isang lalaking hindi marunong makontento. Diyan ka na nga." Sigaw ni Zaira at lumabas sa opisina ni Ashton. "Nag-aaway na naman kayo?" tanong ni Sally, ang matandang personal assistant ni Ashton. "Ewan ko ba dyan sa binoto niyong alkalde? May saltik yata yan dahil kung ano-anong pinagsasasabi." Inis na saad ni Zaira subalit narinig yun ni Ashton. "Aminin mo na kasing nagseselos ka't nagustuhan mong halik ko." Sigaw ni Ashton. "Mabingi ka sana, kakatawa." Inis na saad ni Zaira subalit mabilis ang pintig ng kanyang puso.
at nagiinit ang buong mukha niya. Nagtuloy-tuloy ang kanilang bangayan na dahilan upang masanay ang kanilang mga katrabaho sa City Hall. Isang umaga, nang si Zaira ay abala sa pag-aayos ng schedule ni Ashton sa loob lamang ng opisina nito, ay nakatanggap ng tawag si Zaira mula sa kapatid niyang si Ina. "Ate, si Zia nag-seizure na naman. Makakapunta ka po ba rito?" Umiiyak na bungad ng kapatid, kaya naman napatayo mula sa kinauupuan niya si Zaira. "Nandyan na bang mga doktor?" Nag-aalalang tanong ni Zaira bago nagmamadaling lumabas. Napansin naman yun ni Ashton na nag-alala nang makita niya ang takot sa magandang mukha ni Zaira. Aaminin ni Ashton na hindi siya makapili sa mga babaeng nagkakagusto sa kanya. Lalo pat tila naging standard niya ang maamong mukha ni Zaira. Hindi niya alam. Dati naman ay ang mga hinahanap niyang babaeng magpapaligaya sa kanyang Armalite ay maamo. Subalit tila ninanais niyang makatikim ng isang takas sa Amazon na babae. Palaban, katulad ni Zaira. Iniling na lamang ni Ashton ang kanyang ulo. Sa kabilang dako ay bagsak naman ang balikat ni Zaira habang kausap ang doktor ng anak. "Ma'am, kailangan na ho ng operasyon as soon as possible. Hindi na tinatanggap ng puso niya mga gamot." Saad nito kaya naman bagsak ang balikat ni Zaira. "Magkano po ba yung kakailanganin?" Kinakabahang tanong niya. "Maliit ang 10 milyon, ma'am. Kahit na ilapit namin kayo sa iba't ibang charity madugo talaga sa bulsa ang transplant sa puso. Subalit maganda na yung panimula upang makahanap na ng donor at maoperahan na siya. Iyon ang pinaka-importante sa lahat." Saad ng doktor kaya naman napabuntong hininga si Zaira. Wala siyang nagawa kung hindi ang ipaalam kay Ashton ang kanyang suliranin. Kinabukasan, maaga siyang pumasok at talagang nilinis ang opisina nito kahit na hindi naman niya yun gampanin. Nang dumating si Ashton ay sinalubong niya ito ng ngiti. "Good morning, Mayor." Labas sa ilong na saad ni Zaira. Mabait siya lalo pat ito lamang ang matatakbuhan niya ngayon. Hiyang-hiya siya sa ama nito na umutang ng perang hindi naman niya naibabalik. Subalit palagi lamang sagot nito na nauunawaan nito ang kalagayan niya. Samantalang nakaramdam naman ng kakaiba si Ashton. Nakakunot siyang tumitig kay Zaira na iba yata ang timpla ngayong umaga. Ito ang unang beses na nakangiti ito sa kanya na parabang hindi sila palaging nagbabangayang dalawa. "Himalang hindi ka demonyo ngayong araw Nakangising saad ni Ashton kaya't kahit na gustong umirap sa hangin ni Zaira, ay pinakalma niya ang kanyang sarili. "Kape, sir? Gusto mo bang ipagtimpla kita ng kape?" Tanong pa ni Zaira kaya naman natawa si Ashton. "Mamatay ka na ba? May taning na ba yung buhay mo? Ang amo mo yata ngayong araw, Zaira. Naninibago ako Ang bait-bait mo." Tumatawang saad ni Ashton. Dahilan kung bakit napabuntong hininga si Zaira. Tama ng pagpapanggap lalo pat mukha naman siyang hindi sineseryoso ni Ashton. "Sir Ashton." Hindi na ituloy ni Zaira ang naisabihin nang magsalita si Ashton. "Oh, come on, Zai. Cut the crap. Kailan mo pa ako tinawag na sir nang hindi ka sarkastiko? Tigilan mo nga yan." Natatawang saad ni Ashton. Hindi nais ipakita ang kaba niya sa harapan ng dalaga. "May gusto sana akong hilingin." Paninimula ni Zaira. Umangat ang kilay ni Ashton sabay lingon kay Zaira. "Oh, ano yun?" Tanong ni Ashton. Sumeryoso na bago buksan ng isang bottled water sa kanyang mesa at uminom. Baka naman pwede mo akong pautangin ng 10 milyon. Saad ni Zaira dahilan kung bakit halos maibugan ni Ashton ng tubig. 10 milyon? Tanong ni Ashton. Nais niyang ikumpirma ang narinig. Tila nabingi kasi siya sa hiling ni Zaira. "Oo, Ashton. Para sa anak kong nag-aagaw buhay sa ospital." Malungkot na saad ni Zaira subalit nagtaka siya ng tila may dumaang lungkot sa mga mata ni Ashton na nakatitig lang sa kanya. Hindi mawari ni Ashton kung saan nanggaling ang bigat sa kanyang dibdib nang malamang may anak na si Zaira. Oo nga't nagnanasa siya sa babae subalit
Napaka-imposible naman Masaktan siya knowing na may asawa at anak na nga si Zaira. May anak ka na? Tanong ni Ashton, kaya't dahan-dahan namang tumango si Zaira. 5 years old na siya. Buong buhay niya yata ospital ng tahanan niya. Ubus na yung mana ko sa mga yumao kong magulang. Baon na rin ako sa utang at hindi ko na nga alam kung saan nahanap ng pera. Para mabayaran ka kung sakaling pahihiramin mo ako ng 10 milyon. Subalit, ikamamatay ko naman kung may mangyaring masama kay Z. At wala akong ginawa para mabuhay lamang siya. Malungkot na saan ni Zaira at nilalabanan niya ang pag-iyak. Siguro naman may kontak ka sa tatay niya, di ba? Anong ginagawa ng asawa mo? Malamig na tanong ni Ashton at nilalabanan ng inis sa isiping may asawa na nga si Zaira. Ang totoo hindi ko talaga alam kung nasan siya. Lalo pat iniwan niya kami ni Zia nang malaman niyang nabuntis ako. Hindi na nagsustento. Hindi ako kinasal, Ashton. Naging batang ina lamang ako at inang gagawin ng lahat upang mailigtas lang sa bingit ng kamatayan ng anak ko. Mahinang saad ni Zaira. May parte ron na pawang kasinungalingan lamang. Hindi niya pwedeng sabihin na isang estrangherong lalaki ang nakabuntis sa kanya. Dahil baka kung ano pang isipin ni Ashton. Natawa naman si Ashton at sumandal sa kanyang kinauupuan. I may be a heartbreaker but I'll never leave my woman who's carrying my child. Hindi alam ni Ashton kung bakit yon ang kanyang nasabi. May katotohanan yon. Marami siyang babae subalit hindi siya nagpapadalos-dalos sa mga pangyayaring makakabuntis siya. Maingat siya at hindi na naising na maramdaman ng anak na kaya lamang sila buong pamilya ay dahil pinanagutan niya ang ina nito. Ni katiting na pera, wala siyang binibigay? Malamig na tanong ni Ashton. Naisuntukin ng lalaking nakabuntis kay Zaira at iniwan to matapos malamang nagdadalang tao lamang ito. Hindi. Wala na siyang pakialam Ang gusto ko lang sanang iparating, kailangan ko ng tulong. Malaki kasi yung gastusin sa ospital. Sa pagpapagamot ng anak ko may sakit siya sa puso. At kailangan ng heart transplant at hindi ko alam kung saan kukuha ng pera. Mahinang saad ni Zaira. Si Ashton ay napaisip saglit. At bigla niyang naisip ang sinasabi ni Zaira. Hindi libre ang hinihiling mo, Zay. Biglang sagot ni Ashton habang titig na titig sa maganda nitong mukha. Ashton, lahat gagawin ko. Kahit na ano basta tulungan mo lang ako financially. Hindi ko naman kasi kayang mawala yung anak ko Kahit nga gawin mo pa akong utusan, gagawin ko talaga. Emosyonal lang saad ni Zaira. Si Ashton na lamang ang natitira niyang alas. Ngumiti si Ashton sa kanyang iniisip. Subalit mababaliw na siya kakaisip kung kailan na naman lalapat ang masarap na labi ni Zaira sa kanyang labi. Lahat? Seryosong tanong ni Ashton, dahilan upang tumango si Zaira. Be my slave then. Napakunot ang noon ni Zaira dahil sa sinabi ni Ashton sa kanya. Hindi niya agad na-get subalit di kalaunan ay nakapag-react na siya. Slave lang naman pali. Walang kahirap-hirap yung hinihiling mo. Kahit ako pa nga magpakain sa'yo papaliguan pa kita. Lahat-lahat talaga. Nakangising saad ni Zaira. Kaya't muling napangisi si Ashton at pinatong ang magkabilang siko sa mesa. At tumitig kay Zaira. Napakaganda talaga ng dalaga sa kanyang mga mata. Sa ibabaw ng kama ko, Zaira. Hindi lamang slave na pahihirapan sa matinding trabaho. Kung hindi pahihirapan ka, sa sarap at pagod. Nakangiting saad ni Ashton. Nakita niyang nakatitig lamang sa kanya si Zaira. Natawa siya't napahawak sa kanyang batok. It's a win-win offer, Zaira. Think about it first. Kailangan mo ng pera para sa anak mo. Bibigyan kita. At ako na kailangang makaraos. At ayaw sa ibang babae dahil may imaheng iniingatan na dapat hindi masira. Gagamitin mo ko. Gagamitin kita. It's not unfair. Saad ni Ashton kaya naman parang sasabog ang isip ni Zaira kakaisip. Nagulat siya nang ilahad ni Ashton ng kamay sa kanyang harapan. Deal? Ashton asked. Nanginginig ang mga kamay na tinanggap yun ni Zaira.
para itong lahat sa anak niya. Deal, she whispered. Abot tenga naman ng ngiti sa mga labi ni Ashton. Ibigay mo ang pangalan ng ospital. Aasikasuhin agad ang anak mo matapos kong kausapin ang mga kakilala kong tao sa ospital na yon. Saad ni Ashton kaya't nakita niyang parang robot si Zaira na lumabas. Subalit bago tuluyang makalabas si Zaira, ay narinig niya ang sinabi ni Ashton. Tonight, sa mansyon. Makahulog ang saad ni Ashton. Napailing na lamang si Ashton. Hindi niya maunawaan kung bakit nahuhumaling siya kay Zaira. Isang gabi lang, matapos nito ay tiyak na hindi na siya maaapektuhan sa magandang mukha ni Zaira. Hindi nga sila magkasundong dalawa at palaging nagbabangayan. Sa kabilang dako ay hindi mapakali si Zaira habang titig na titig sa kanyang balance sa kanyang bank account. Nandun ang 10 milyon na siyang hiniling niya kay Ashton. Nanginginig ang mga kamay niyang tumawag sa kanyang kapatid upang ipaalam dito na handa na ang pera para kay Zia. Ang isa lamang niyang suliranin ay kung papaano ibibigay ang kahilingan ni Ashton. Hindi niya pa rin mawari ang plano ng binata sa kanya. Kaya naman tinipo niya ang buong lakas, lalo pat wala ng atrasan. Pumayag na siya sa ninanais ni Ashton, kaya naman wala ng saysay ang kanyang pag-atras. Sumapit ang gabi at nakatayo lamang si Zaira sa labas ng pinto ng kwarto ni Ashton. Subalit hindi nagtagal ay lakas loob siyang kumatok. Mukhang hinihintay na siya nito dahil agad na bumukas ang pinto ng kwarto ng lalaki. Good evening, Zay. Nakangising saad ni Ashton, kaya naman napairap na lamang si Zaira. Tantanan mo nga yung pagnising mo sa akin. Nagmumukha ka lamang manyakis. Inis na saad ni Zaira bago pumasok sa malawak na kwarto ni Ashton. Nangunot ang noo niya nang may nakita siyang red nighties sa ibaba ng kama nito. Nakulangan sa tela at ginamit lamang upang mangakit ng lalaki. Wear the nighties, Zaira. Hindi naman pwedeng makipagtalik ako sa iyo na naka-formal attire ka lang. Saad nito kaya naman napairap muli si Zaira. Bakit? Huhubarin din naman yun ah. Inis na saad niya. Walang nagawa si Zaira kung hindi ang sundin ng nais ni Ashton. Kaya naman titig na titig siya sa kanyang refleksyon sa harapan ng salamin sa banyo ng binata. Hindi akalain na magsusuot ng ganito kahalay na kasuotan para lamang mailigtas ang anak. Iniisip na lamang ni Zaira na para itong lahat kay Zia, na ngayon ay nagsisimula ng makahanap ng heart donor para sa anak. Kinain ka na ba ng inidoro, Zay? Sabihin mo lang kung nais mong ipaumaga na lamang na pag-usapan. Sigaw ni Ashton kaya naman humugot ng isang malalim na buntong hininga si Zaira. Dahan-dahan siyang lumabas at natanaw niya si Ashton na umiinom ng wine. Nagtamang paningin nilang dalawa at nakita niyang naglalagablab na pagnanasa sa mga mata ni Ashton. Sa kabilang banda, hindi mapigilan ni Ashton ang pagbilis ng pintig ng kanyang puso habang titig na titig sa magandang mukha at pangangatawan ni Zaira, dahilan upang mas tumigas ang kanyang espada. Napakagat siya sa ibabang labi at namumulang umiwas ng tingin kay Zaira. Come here, utos ni Ashton kay Zaira. Kahit kinakabahan ay lumapit si Zaira kay Ashton na agad na humawak sa kanyang pisngi upang hilahin at tuluyang ilapat ang nangangailangan ng halik. Napapikit si Zaira nang tila may hinahalukay si Ashton sa kanyang bibig gamit ang makasalanan nitong dila. Tinugon niya dahil para bang nanghihikayat din naman ang halik ni Ashton na sagutin niya ang halik nito. Kaagad na sinabisab ng mapangahas na labi ng halik ang kanyang labi. Hindi kalaunan ay aksidenteng nahulog ang tapis ng tuwalya na siya na lamang humaharang sa pang-ibabang bahagi ni Ashton. Dahan-dahan na naputol ang kanilang nangangailangan na halik at naibaba ni Zaira ang titig sa kanyang pagkalalaki. Halos lumuwa ang mga mata ni Zaira nang makita ang kaibigan ni Ashton. Kabayo ka ba? Bakit ang laki ng sandata mo? Namumulang tanong ni Zaira. Kaya naman nabigla lamang si Ashton at hindi kalaunan ay tinulak si Zaira. Kaya naman napaupo siya sa malambot na kama ng binata. Come on, Zay. May anak ka na. Imposible namang hindi ka pa nakakita ng ganito.
Nakangising saad ni Ashton. Kaya naman agad na gumulong si Zaira sa kama at sinubukang tumakbo. Wawasakin niya ng aking kuweba! Sigaw niya na parabang bata. Hindi alam ni Ashton kung bakit sila malakas na tumawa dahil sa sinabi ni Zaira. Bakit? Hindi ba malaki yung sandata ng ama ng iyong anak? Tanong ni Ashton. Namula ang mukha ni Zaira. Hindi naman niya alam kung malaki ang Armalite ng nakabumbayan niya noon. Lalo't hindi niya ito nakita. Excuse me, iisa lang naman ang hinayaan kong gabalain ng kuweba ko ano? Sigaw ni Zaira kaya naman muling natawa si Ashton. At bigla na lamang naging seryoso. That's good to hear. Pagkatapos ng gabing to, sisiguraduhin kong hahanap-hanapin mo ang sa akin. Malamig na sigaw ni Ashton. At mabilis na nahuli si Zaira at muli niya itong itinulak sa malambot na kama. Time freeze! Wait lang! Wait! Pwede ba munang magmuni-muni muna? Sige na Ashton, nakakatakot kasi. Kinakabahang saad ni Zaira habang nakatitig sa pagkalalaki ni Ashton. Napatakip siya sa mukha niya. Mas malaki talaga kaysa sa mic ang ulo? Napailing na lamang si Ashton. Hindi nagtagal ay muling inangkin ang kanyang labi ng binata. Nakulong ang ungol ni Zaira sa bibig ni Ashton at halos makagat ang labi nito. Nang maramdaman niyang nakapasok na ang mapangahas na malapad na kamay ng binata sa kanyang heavenly paradise. Hindi namamalaya ni Zaira na nahubad na nito ang suot niyang nighties. Naglagablab na ang kanilang katawan. Sa isang iglap ay dahan-dahang naglakbay ang lapastangang bibig ni Ashton pababa sa heavenly paradise upang lantakhan ang nakahain ditong kuweba. Napakapit si Zaira ng mahigpit sa malambot nitong kama. Ngayon ay nauunawaan niya na kung bakit maraming kababaihan ang nahuhumaling dito. Ang mga labi nito ay expert sa pag-tour ng kuweba ng mga kababaihan. Na tila ba, memoryado kung saan ang masarap na bahagi ng kuweba. Napasabunot si Zaira sa malagong buhok ni Ashton. Hindi niya maaninagan ng maayos ang mukha ng binata dahil nga madilim at malabo ang kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang kalamnan at dumaloy ang katas na umubos sa kanyang kalakasan. Hanggang sa hindi na nga niya napigilang mapaungol at mapatirik ang mata. Nang bilisan pa nito ang ginagawa sa kanya. Lumuhod si Ashton nang maabot ni Zaira ang rurok ng tagumpay at may ngiting tumitig sa pagod na si Zaira. Sweetheart, nagsisimula pa lang tayo, pagod ka na? Asar ni Ashton. Dahil sa inis ay sinipa siya ni Zaira. Ngunit nahuli niya ang nanginginig na hita nito. Hindi alam ni Ashton kung bakit pamilyar ang init na nararamdaman niya kay Zaira. Tila ba minsan na niyang nalasap ang ganito kasarap na gatas. Habang nanghihina pa rin si Zaira dahil sa nakangangatal na pinaranas sa kanya ng lalaking matagal na siyang pinagnanasahan. Nakita niyang paghawak nito sa malaki nitong batuta at napaawang ang kanyang bibig nang hinampas yun sa kanyang kuweba na lantad sa harapan nito bago dahan-dahang pasukin ng kuweba. Ashton! Bakit mo naman binigla? Singhal ni Zaira sa biglaan nitong pagpasok. Subalit nakita niya kung papaanong napapikit ang binata nang tuluyang makapasok sa kanyang kuweba. Call me Mayor. Gusto kong marinig na nagnanasa ka sa isang alkalde. Seryosong saad ni Ashton kaya naman napakagat si Zaira sa kanyang ibabang labi. Napatili si Zaira nang maramdaman ang mabilis na pag-ulos nito na parabang may hinahabol na karera. Mayor Ashton! Para kang kabayo! Sigaw ni Zaira at halos bumaon ang kanyang mahahabang kuko sa likod ng binata. Goodness! Bakit pakiramdam ko nananabik ako sa'yo? Tila nahihibang na saad ng alkalde. Ang gabing yun ang nagpabago sa kanilang relasyong dalawa. Hindi na kontento si Ashton na pasukin ang kanyang kuweba ng isang beses. Bagkus si maraming beses. Dahilan kung bakit bugbog ang kanyang heavenly paradise. Lumipas ang isang linggo at naging ganap ng babae ni Ashton si Zaira. Bakit ba nakabusangot ka na naman dyan? Nakangising tanong ni Ashton ng isang araw ay pumasok si Zaira na halatang hindi magandang timpla. Pabagsak nitong ibinaba ang listahan ng mga meetings ni Ashton. Bakit naman kasi hindi mo ako ginising kanina, Ashton? Ilang araw na akong nahuhuli sa trabaho.
Dahil grabe ka naman mang-araro gabi-gabi. Hindi ba nauubusan ng ilalabas yung baston mo? Inis na tanong ni Zaira dahilan kung bakit natawa naman si Ashton. Isinandal ang likod sa kanyang kinauupuan. "You look so sexy, sweetheart." Malanding saad nito kaya naman napairap si Zaira. Alam naman niyang ginagawa lamang to ni Ashton para makaisa na naman sa kanya. "Tantanan mo ko, Ashton. Nagtataka ng ilan mong empleyado kung bakit nasa bahay mo ko palagi." Inis na saad ni Zaira. "What's wrong with that? Parehas naman tayong single kaya wala tayong tinatapakang ibang tao." Saad ni Ashton dahilan kung bakit napabuntong hininga si Zaira. May libo-libong kuryente ang dumalaw sa buo niyang katawan nang maramdaman niyang hinawakan ni Ashton ang kamay niya. "Let's have some fun here," he whispered. Napalunok si Zaira at winaksi ang mga kamay ni Ashton. "Nahihibang ka na ba? Paano kapag narinig tayo dyan sa labas?" Inis na tanong ni Zaira. "Hindi yan. Come on." Ayan ni Ashton ket umiling naman si Zaira. "Magtawag ka na lang ng ibang babae, Ashton. Oras ng trabaho ko bilang sekretarya, hindi bilang kabimbangan mo." Asar na saad ni Zaira at iiwan na sana si Ashton nang mapansin niyang pamumukol ng nasa ibaba nito. Napahawak sa noo niya si Zaira. Nabibigla talaga sa lakas ng resistensya nito. Halos hindi na nga siya tinigilan. Siguro kung hindi lamang sila gumagamit ng proteksyon, ay tiyak na masusundan niya si Zia. Para kasing kabayo itong si Ashton sa lakas ng resistensya. Walang nagawa si Zaira kung hindi ang ipusod ang mahaba niyang buhok at dahan-dahan na lumuhod sa harapan nito nang hilahin siya ni Ashton sa harapan nito. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! "Torotitot mo?" tanong ni Ashton kaya naman tinampal ni Zaira ang bibig ng alkalde. "Napakabastos niyang bibig mo." Suway ni Zaira at hindi nagtagalay, dahan-dahan na niyang hinawakan ang kahabaan nito. At dahan-dahan ding isinubo, dahilan kung bakit napatingala na lang si Ashton nang nilukob siya ng kakaibang sarap. Halos lumawa naman ang mata ni Ashton nang pumasok ang kanyang ama sa loob ng opisina. Dad! What the?" Inis na sigaw ni Ashton dahilan kung bakit umabante siya. Upang maitago ng maayos sa ilalim ng kanyang mesa si Zaira na iluluwa na sana ang sandata niya. Nang hawakan niya ito sa ulo upang ipagpatuloy lang ang ginagawa. "Where's Zaira? Nais ko siyang hiramin pansamantala, lalo pat naging abalang sekretarya ni Anton, ang kuya mo. Kailangan ni Zairang tapusin ang finance report para sa business trip ni Anton." Saad ng dating alkalde subalit umiling si Ashton. "Hindi ko alam kung nasan si Zaira. Baka may pinapaligayang kung sino." Nakangising saad niya at pasimpleng tumingin kay Zaira na masama ang tingin sa kanya at bigla nilang pinisil ang sandata niya. Tumawa si Ashton at hinawakan ang mukha ni Zaira na abala pa rin sa ilalim ng kanyang mesa. Pinakalma ni Ashton ang sarili na wag gumawa ng kakaibang ingay dahil nga baka makahalata ang ama na nasa harapan ng kanyang mesa. "At isa pa, Dad, ayoko ang ipahiram si Zaira kay Kuya Anton. Sabihin mong maghanap siya ng ibang sekretarya kasi akin lang si Zaira." Saad ni Ashton habang marahan na hinahaplos ang pisngi ni Zaira. Hindi mawari kung bakit nais yung kumawala sa bibig ni Ashton. Iniisip niya ngayon kung may gusto na nga ba siya kay Zaira. Subalit napaka-imposible. Siguro nga'y nahuhumaling siya rito dahil sa sarap na hatid sa kanya ng dalaga. Umalis na ang ama ni Ashton. Kaya naman inis na umalis si Zaira sa ilalim ng mesa ni Ashton at malakas na sinuntok si Ashton dahil bigla-bigla na lamang itong sumasabog dahilan kung bakit niya ito nalunok. Kinuha ang wipes doon kaya naman natawa si Ashton at kumuha ng bagong toothbrush sa kanyang drawer. "You okay, sweetheart?" Asar na tanong ni Ashton habang naglalakad si Zaira papasok sa kanyang banyo. Itinaas naman ni Zaira ang gitnang daliri at ipinakita kay Ashton. "Oh, you want me now?" he asked once again. Inirapan siya ni Zaira at naglinis ng bibig. Makahanap lang siya ng tiyempo ay dudurugin niyang pagkalalaki ni Ashton dahil sa inis.
Nagpatuloy ang ganong setup ni Ashton at Zaira. Siya bilang sekretarya nito sa umaga at pagkain naman ni Ashton na walang sawang pinapapak tuwing gabi. Minsan pa nga'y umaabot na sa opisina, sa kotse nito at sa banyo ang bumbayan nilang dalawa. Lumipas ang isang buwan sa ganon nilang setup ni Ashton. Isang umaga, nakatanggap si Zaira ng good news mula sa kapatid. Ate, nakahanap na raw ng heart donor. Within this week ay mauoperahan na si Zia. Dahil sa tuloy-tuloy niyang gamutan ay nadadalas na ang paglakas ng pangangatawan niya. Hinahanap ka nga niya eh. Masayang saad ng kapatid. Kaya naman mangiyak-ngiyak si Zaira na kasalukuyang kasama si Ashton dahil inaayos sa mga permits na kailangang pirmahan ni Ashton. Talaga? Mabuti naman. Umiiyak na saad ni Zaira. Salamat sa Diyos at nakahanap na ng donor. Ate, hindi ka ba makakadalaw ngayon? Hinahanap ka kasi ni Zia ngayon. Gising siya't malakas na malakas. Sabi ng doktor, kung ganito raw kapositibong pangangatawan si Zia mabilis siyang makaka-recover after the operation. Masayang saad pa nito. Kaya naman napatayo si Zaira at nabigla si Ashton nang yakapin siya nito. Oo, pupunta ako. Mahinang saad ni Zaira habang yakap ang lalaking dahilan kung bakit masasagip sa bingit ng kamatayan ng anak. Ash, thank you. Umiiyak na saad ni Zaira, dahilan kung bakit kumabog ng napakabilis ang puso ni Ashton at sinuklian ng mahigpit na yakap si Zaira. For what, sweetheart? He whispered. For helping me. Kung hindi dahil sa pera mo, baka tuloy nang nawala si Zia sa akin. Umiiyak na saad ni Zaira kaya naman napangiti si Ashton at hinaplos ang mahaba nitong buhok. You're welcome, Zai. Gusto mo bang ihatid kita sa ospital? Nais ko ring makita ang anak mo kung talagang maayos na siya. Malambing na saad ni Ashton. Kaya naman pumunta ang dalawa sa ospital upang dalawin ang kanyang anak. Masayang masaya si Zaira dahil mukhang lumalaban din ang kanyang anak na labis niyang pinagpapasalamat sa Panginoon. Nang makapagsuot siya ng lab gown dahil nga limitado lamang ang oras para dalawin si Zia sa loob ng ER, ay kailangang maging malinis si Zaira. Sensitibo kasi ang aparatos na nakakabit sa anak. Mama! Mahinang saad ni Zia nang makitang ina. Naiiyak namang lumapit si Zaira sa anak. Hi, my strong baby. Malambing na saad sa anak samantalang nasa likod lamang si Ashton ay tahimik na nakamasid kay Zaira at Zia. Mama, sabi ng doktor, may ipapalit na raw po sa puso ko. Malambing na saad ni Zia. Kaya naman hinawakan ni Zaira ang pisngi ng anak. Oo, kaya dapat lagi kang makikinig sa bilin ni doktor, ha? Magpalakas ka at ubusin ang mga gulay na binibigay ng ospital sa'yo. Saad ni Zaira. Mama, kapag po ba nakalabas na ako rito, mag-aaral na po ako. Tapos pwede na akong kumain ng mga ice cream and cakes and pork. Masayang ani ni Zia kaya naman napangiti si Zaira. Opo, pag magaling ka na, makakasama mo na palagi si Mama. Malambing na sabi ni Zaira. Nalipat naman ang tingin ni Zia kay Ashton. Kaya tila may pumintig sa kanyang puso nang magsalubong ang titig nila ng batang si Zia. Tila may humaplos sa puso ni Ashton nang ngumiti sa kanya si Zia sa kabila ng panghihina nito dahil sa karamdaman. Payat man to subalit pansin niyang lumalaban nito sa sakit. Hello sir, ikaw po bang papa ko? Nakangiting kumaway sa kanya si Zia. Kaya naman natigilan si Ashton bago dahan-dahang lumapit. Hello there, little one. Malambing na saad ni Ashton. Hindi maunawaan kung bakit nais niyang mapalapit pa kay Zia. Magpapaliwanag na sana si Zaira at tatanggi nang hawakan siya ni Ashton sa balikat. Yes, Papa Mayor. Sagot ni Ashton kaya tila may humaplos sa puso ni Zaira sa sinabi ni Ashton.
Come on, Zay. Ipakilala mo ko ng maayos. Anak, ito si Papa Mayor Ashton. Nakangiting saad ni Zaira. Siya ang tumulong sa akin para lang maipagamot ka. Napangiti naman si Ashton at hinawakan ang mukha ni Zia. Mabilis pa rin ang pintig ng kanyang puso. Maraming salamat po, Papa Mayor. Salamat po, tinulungan niyong mama ko. Ayaw ko rin po kapag nakikita ko pa siyang umiiyak eh. Dahil lang po, wala siyang magawa sa sakit ko. Alam ko po sinisisi niyang sarili niya kung bakit narito po ako sa ospital. Papa Mayor, buti na lang dumating ka na, Papa. Kaya po gusto ko na rin pong gumaling eh, para hindi na po mahirapan ng mama ko. Saad ni Zia dahilan kung bakit natigilan si Zaira at unti-unting bumagsak ang mga luha sa mga mata niya. You're a strong little one just like your mom. Nakangiting saad ni Ashton. Kapag nakalabas ka na rito, ililibot ka ni Papa Mayor at pupuntahan ang mga lugar na hindi mo pa napupuntahan. Dahil ninakaw ng sakit mo ang pagkakataon na enjoyin mo kung gaano kaganda ang mundo. Napangiti naman si Zaira dahil sa malambing na sabi ni Ashton kay Zia. Maraming salamat po, Papa Mayor. Natutuwang saad ni Zia. Samantala, titig na titig si Zaira kay Ashton. Hindi niya maunawaan kung bakit sobrang bilis ng pintig ng kanyang puso. Habang nakatitig sa mukha ni Zia na masayang nakikipaglaro kay Ashton. Hindi niya alam kung kukuhanan niya ng litrato si Ashton nang iipit pa ang boses nito habang nakikipaglaro ng Barbie sa anak. Napailing na lamang si Zaira at hinayaan na makipaglaro si Ashton kay Zia. Naging magandang naging relasyon ni Zia at Ashton dahil 2 beses sa isang linggo dumadalaw si Ashton kay Zia na nagpapagaling matapos nitong maoperahan. Nagulat si Zaira nang biglang yumakap si Ashton sa kanya nang siya'y nasa banyo upang mag-ayos. Hey! Nakaisa ka na sa akin kanina sa opisina. Saad ni Zaira at siniko si Ashton. Nasa banyo siya at nagtututbrush. Bakit? Masama ka bang yakapin? Tanong ni Ashton at binaon ng mukha sa leeg ni Zaira. Kaya naman sabay silang natawa. Ashton, stop it! Suway niya nang ipinasok nito ang kamay sa loob ng kanyang pajamas. What? Patay mali siyang tanong nito kaya naman siniko niya ito. Sakto naman itong hinubad ang suot na t-shirt at mukhang maliligo na. Napansin niya lang na hindi mahilig matulog ng hubad si Ashton dahil lamigin kahit na inaabot sila ng magdamagan sa kainan sa isa't isa. Nagulat na lang si Zaira nang dahan-dahang tumalikod si Ashton dahilan kung bakit nakita niyang nag-iisa nitong tattoo sa likod. Malaking tattoo. Halos malaglag ni Zaira ang toothbrush na hawak at gulat na nilingon ang hubad na likod ni Ashton. Ashton? Mahinang tawag niya sa binata. Kaya naman nakangisi itong lumingon sa kanya. Yes, sweetheart? Tanong niya kaya naman nakaramdam ng kaba si Zaira. Your tattoo, gaano na yan katagal sa iyong likod? Tanong niya. Hindi naman nawala ngiti sa labi ni Ashton. Nakatattoo na to sa balat ko nung 20 ako. Sagot ni Ashton kaya naman nanginig ang mga kamay ni Zaira. Babaero si Ashton kaya't hindi imposible. Ang tattoo na yun ay hindi makakalimutan ni Zaira. Ito ang kumuha ng kanyang heavenly paradise ng gabing iyon. Sigurado siya dito. You okay, sweetheart? Nakakunot ang noong tanong ni Ashton dahil kinakabahan siya sa reaksyon sa magandang mukha ni Zaira. Yes, matutulog na ako. Kinakabahang saad ni Zaira at nagmamadaling iniwan si Ashton. Buong gabing hindi nakatulog si Zaira at titig na titig lamang sa mukha ni Ashton na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Maamo ang mukha. Nais niyang mapatunayan na ito talaga ang ama ni Zia. Subalit parehas na parehas ang tattoo nito sa tattoo na nakatatak na sa memorya ni Zaira. Ang nakabuntis sa kanyang estranghero. Dahil sa kabay natakot si Zaira sa pwedeng mangyari. At kung sasabihin ba niya ang katotohanan kay Ashton. Hindi na naging magandang naging timpla ng pagsasama nila ni Ashton sa mga nakalipas na araw.
lalo pat hindi makausap ni Ashton ng maayos si Zaira. Zaira, sweetheart, are you okay? Hindi mo na ako tinitingnan ng maayos at parang may distansya na sa atin. Ano bang nangyayari? Nakakunot ang noong tanong ni Ashton. Wala naman. Huwag mo na lang akong pansinin. Sagot ni Zaira at ibinalik ang atensyon sa harapan ng iPad. Napahawak na lamang si Ashton sa kanyang noo at tila naiinis na sa inaasta ng babaeng kinahuhumalingan. Nagtuloy-tuloy ang panlalamig sa kanya ni Zaira at nagsisimula ng matakot si Ashton dahil papaano na lamang kung nagsawa na ito sa kanya. Hindi niya yata alam ang gagawin kung hindi na nahuhumaling si Zaira sa kanya. Hulog na siya sa babaeng walang kasiguraduhan kung iniibig din ba siya. Sweetheart, may ginawa ba akong hindi mo nagustuhan? Tanong ni Ashton pagkatapos nilang dalawin si Zia na kailangan pa ring manatili sa ospital upang mamonitor ang reaksyon ng puso nito. Ha? Wala naman. Sagot ni Zaira kaya naman napabuntong hininga si Ashton at hinaplos ang mukha ni Zaira. Kapag may pagkakataon na hindi mo gusto ang ginagawa ko, you can tell me. Pwede mo namang sabihin ang lahat ng bumabagabag sa iyo, Zaira. Malumanay na saad ni Ashton. Nais niya lang maramdaman ulit ang lambing sa Amazon ng babae. Hindi na nabubuo ang araw niya na hindi kasama si Zaira at hindi nagkakaroon ng oras sa anak nito. Ash, bakit? Bakit sobrang nais mong mapalapit kay Zia? At tila ayaw mong balikuin ang paniniwala ng anak ko na ikaw ang papa niya. Biglang saad ni Zaira kaya naman nagtaka si Ashton. Pero hindi kalaunan ay ngumitit inakbayan ng nagugustuhang babae. I don't know, sweetheart. Nung una ko siyang nakita, tila ba niyakap niya ang puso ko. At tila may nabuo si Zia ron. Pag-amin ni Ashton. Pero hindi mo siya anak. Mahinang saad ni Zaira. I know, babe. Malungkot na saad ni Ashton at napangiti ng mapait. You know what? Nagpapasalamat ako sa lalaking nang iwan sa'yo. Natigilan si Zaira dahil sa sinabi ni Ashton. Lalo na nang halikan siya nito sa noo. Kasi kung hindi niya ginawang bagay na yun, hindi sana kayo dumating sa buhay ko. Binago mo ko, Zay. Alam mo ba yun? Mahinang tanong ni Ashton kaya naman nangislap ang mga mata ni Zaira. Anumang oras ay babagsak na ang mga luha sa mga mata niya. Ashton, iniibig mo na ba ako? Dahang-dahang tanong ni Zaira. Ngumiti si Ashton. Paano kung mahal na nga kita? Mahinang tanong ni Ashton at tinuro ang kanyang puso. Na ikaw ang nag-iisang babaeng nakapasok dito. Ngunit may anak. Hindi na ituloy ang sasabihin ni Zaira dahil naunahan na siya ni Ashton. At sa tingin mo ba may pakialam ako? Ako ang ama ni Zia. Yon ang paniniwala niyang ayokong baguhin. Malapit na akong mag-32, Zaira. Panahon na siguro upang bumuo ng pamilya. At bakit ako matatakot? May little one, Zia. She's so sweet and smart. Katulad mo. Nakangiting saad ni Ashton kaya naman napalunok si Zaira. Let's take it slow, Ashton. Kailangan kong makapag-isip ng tama. Mahinang sagot ni Zaira. Kaya naman hinalikan siyang muli ni Ashton sa noo. Take your time, sweetheart. Hindi naman ako mawawala. Malambing na saad ni Ashton. Ganun na nga ang nangyari. Sinubukang makapag-isip ng tama si Zaira. Kung ipagtatapat niya ba kung sino si Zia o kung magtatanong kay Ashton. Natatakot siya. Isang araw, nasa kalagitnaan sila ng kanilang trabaho nang may babaeng pumasok sa opisina ni Ashton. Si Ray, isa sa mga babae ni Ashton sa Maynila. Matagal na siyang tumigil na makipaglaro sa ibang mga babae. Simula nang hanap-hanapin ng kanyang katawan at puso ang malambot na katawan at haplos ni Zaira. Hi, hon! Saad ni Ray kaya naman nagulat si Zaira at natigilan sa pag-aasikaso ng papeles na katatapos lang pirmahan ni Ashton. Napakunot naman ang noon ni Ashton. Who are you? Naramdaman ni Zaira ang tensyon ngunit nanatili lamang siya sa upuan sa harapan lamang ng mesa ni Ashton.
Come on, don't be silly. Kung hindi ko pa makikita ang pangalan mo sa news, hindi ko pa malalaman na alkalde ka na pala rito sa probinsya. So how are you? Malanding tanong ni Ray kaya naman nagtaka si Ashton. Excuse me? Ashton asked. Hindi talaga naaalala ni Ashton si Ray. Honey, let's talk. Hinahanap ka na ni Kit, ang anak natin. Saad ni Ray dahilan kung bakit natigilan si Zaira. At may mabigat na dumagan sa kanyang puso dahil sa sinabi ni Ray. Bigla siyang naawa sa anak na si Zia. Ito ang kinakatakot na mangyari ni Zaira. Oras na tuluyan siyang bumigay kay Ashton. What are you talking about? Tumatawang tanong ni Ashton at tumayo na upang harangan si Zaira. What do you mean? Nabuntis mo ko. Saad ni Ray kaya naman dahang-dahang tumayo si Zaira at ibinaba ang mga documents sa mesa ni Ashton. Labas na ako, Sir Ashton. Malamig na saad ni Zaira. Tila natakot si Ashton sa malamig na tinig ng dalaga. Sweetheart, wait! Let me explain. Takot na saad ni Ashton. Hindi niya nais na isipin ni Zaira na wala siyang kwentang lalaki. Tuluyang nahulog ang kanyang puso kay Zaira. Dahilan kung bakit tinalikuran niya ang kanyang dating buhay. Ang makipaglaro ng apoy sa sinumang babae. Napamahal sa kanya si Zia. At tuwing nakakasama niyang anak ni Zaira ay hinihiling na lamang niya sa Panginoon na sana'y siya na lamang ang ama ni Zia. Mayor, may bisita ka po. Mamaya na lang tayo Hindi na ituloy ang sasabihin ni Zaira nang maunahan siya ni Ray. Oh, ikaw ang babae nitong si Ashton. Well, ako ang ina ng anak niya. Kaya dapat lang talagang lumabas ka na. Sabat ni Ray. Gustong sampalin ni Zaira ang babae. At ipamukha rito na maging siya'y ina rin ng anak ni Ashton. Subalit ipinakalman na lamang niya ang mabigat na dibdib. Nagseselo siya't nagagalit na. Mukhang tuluyan siyang nahulog sa isang babaero na hindi yata alam ang salitang kontento. Shut up! Ashton warned Ray. Galit ang emosyong naglalaro sa gwapong mukha ni Ashton. What? Totoo naman ang sinasabi ko ah. Nabuntis mo ko, kaya dapat lang panagutan mo ko. Mariing saad ni Ray, kaya naman napatingin si Ashton kay Zaira na masamang nakatingin sa kanya at winaksi ang pagkakahawak nito sa braso niya. Nagmamadaling lumabas si Zaira at narinig niya pang tinawag siya ni Ashton pero hindi niya ito pinansin. Samantalang galit na tumingin si Ashton kay Ray na nakangisi lamang sa kanya. Hindi ako nakikipagtalik ng walang proteksyon, miss. Kung totoo ngang nabuntis kita, well, magkikita tayo sa korte at pananagutan ng sustento sa bata. Ako nang gagastos ng DNA test para wala ka ng problema. Malamig na saad ni Ashton at aalis na sana nang hawakan siya nito sa braso ni Ray. What the? Bakit pa kailangan umabot sa korte at ng DNA test? Hindi mo ba ako maalala? O nais mong masira sa publiko ang pangalan mo? Tanong ni Ray pero winaksin ni Ashton ang pagkakahawak ni Ray sa kanya. Miss, ang babaeng pinagsalitaan mo ng kung ano-ano ay ang babaeng iniibig ko. Sa tingin mo ba palalampasin ko lang ang ginawa mo? Ipapa-DNA ko ang anak na sinasabi mo at hindi ako natatakot sa anumang paninira mula sa kung sino. Ikaw tong matakot dahil oras na malaman kong nagsisinungaling ka. Dahilan kung bakit ngayon ay mukhang mawawala sa akin ang sinusuyo kong babae ay talagang mananagot ka sa akin. Malamig na sagot ni Ashton at tuluyang iniwan si Ray na kinakabahan sa hinabi niyang kasinungalingan. Dali-dali namang hinanap ni Ashton si Zaira at tamang ang nasa ospital nga ito. Hello po, Papa Mayor! Malambing na saad ni Zia. Kaya kahit kinakabahan si Ashton ay lumapit siya at niyakap si Zia na malapit nang makalabas ng ospital. Okay, matutulog na ang strongest lady. Saad ni Zaira at inagaw si Zia kay Ashton. Kaya humaba naman ang uso ng kanyang anak. Mama, kararating pa lang po ni Papa eh. Saad ng anak pero inabot na lamang niya si Zia sa kanyang kapatid bago humarap kay Ashton.
Bumalik na tayo sa opisina. Malamig na saad ni Zaira kaya naman napabuntong hininga si Ashton bago humalik sa noo ni Zia at sinundan si Zaira. Nang mahabol niyang dalaga sa kahabaan ng hallway ay napabuntong hininga si Zaira. "What?" she asked. "Zai, hindi ko kilala yung babaeng dumating na lang bigla sa opisina kanina." Mahinang saad ni Ashton, subalit umiling si Zaira. "Malamang hindi mo kilala. Sa dami ng babae mo eh. Hindi na ako nagugulat kung may panibago na namang darating at sasabihing nabuntis mo sila." Malamig na saad ni Zaira, dahilan kung bakit nasaktan si Ashton. "Zai, wag mo naman akong husgahan oh. Seryoso ako sa'yo." Hindi na pinatapos ni Zaira ang sasabihin sana ni Ashton. "Kung anak mo ang batang sinasabi nun, dapat lang na siyang panagutan mo." Malamig na saad ni Zaira, kaya naman tuluyan ang sumabog si Ashton. "Kaya kong panagutan ng bata kung akin nga to, Zaira. Ngunit hindi ang babaeng yun. Hindi siyang mahal ko kung hindi ikaw." Singhal nito sa kanya. "Ano bang magagawa ng pagmamahal mo ha? Ano? Magsasawa ka rin naman eh." Sigaw ni Zaira. Magsasawa?" Hindi makapaniwalang tanong ni Ashton. "Oo, bakit hindi? Paano kapag nagsawa ka na sa akin? Mambababae ka ulit at hahanap ng bebembangin na heavenly paradise. Ano? Sabi mo sa akin. Ilang babae na bang nagalaw mo nang hindi mo kilala, ha? Ilang babae nang nadala mo sa kama mo na sinabugan mo, ha?" Umiiyak na tanong ni Zaira. Hindi na rin kayang itago ang tampo sa kanyang dibdib. "Zaira, mahal kita." Mariing saad ni Ashton. "Ang mga babae mong tinatanong ko at hindi ang huwad mong pagmamahal." Sigaw ni Zaira kaya naman sumabog na rin ang galit ni Ashton. "Ano bang pakialam ko sa kanila? Kung hindi naman silang babaeng tinitibok nito." Sigaw nito at sinuntok ang dibdib kung nasaan ang kanyang puso. Bago muling nagsalita. "Ay ikaw! Ikaw ang nilalaman nito. Yan ang hirap sa'yo. Wala kang alam. Kaya rin ba wala kang pakialam at hindi rin ako naalala?" Sigaw ni Zaira. "What are you talking about?" he asked, confused. "Ashton, hindi ko na kayang itago pa. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan pero kailangan ko na itong sabihin sa'yo. Matapos ang nalaman kong nakabuntis ka maliban sa akin. Napakasakit sa dibdib ko." Umiiyak na saad ni Zaira, kaya naman nagulat si Ashton. "You're pregnant?" he asked. Hindi alam ni Ashton kung bakit biglang sumaya ang puso niya. "Zia, she's yours." Umiiyak na saad ni Zaira kaya naman natigilan si Ashton. "Alalahanin mo naman kung hindi ka naniniwala. Pwede mong ipa-DNA test si Zia. Ikaw yun, ang estrangherong may kakaibang tattoo na tinakbuhan ko pagkagising ko dahil sa takot. Ikaw na ikaw yun, Ashton. Nagsinungaling ako nang sabihin kong iniwan kami ng ama ni Zia. Kung hindi nabuntis lamang ako ng isang estranghero." Ngayon naunawaan ni Ashton kung saan nanggaling ang takot sa maganda nitong mukha nang makita ang kanyang tattoo. Naunawaan niya kung bakit tila ba pamilyar ang init ng katawan ni Zaira sa kanyang sistema. Mukhang ito ang babaeng may malabong mukha sa kanyang panaginip na nakuhanan niya ng kainusentehan. Lalo pat naalala pa niya ang araw kung saan nagising siya at ang tanging dugo lamang na iwang bakas ng babaeng nakatalik niya dahil sa labis na kalasingan. Bakit hindi mo sa akin agad sinabi?" Malalaki ang matang tanong ni Ashton. "Natakot ako, Ashton. Natakot ako sa mga posibilidad na mangyaring pagsawaan mo ko at humanap ng ibang magpapaligaya sa'yo." Emosyonal na sagot ni Zaira. "Zai, mahal kita." Madiing saad ni Ashton. "Hindi ko alam kung anong gagawin ko, Ashton. Hindi ko kayang isipin na baka mawala ka rin. Kaya't mas pinili kong umiwas para pag-isipan kung magiging tapat ako. At nangyari na nga ang kinatatakutan ko kanina.
Alam mo ba kung gaano kahirap ang magdesisyon ng mag-isa, Ashton? Alam mo ba kung gaano kabigat ang nararamdaman ko na mag-isa kong pinapalaki si Zia na may malubhang karamdaman na kada araw? Natatakot ako na baka kunin din siya sa akin. Hindi ko kayang mawala ka. Kaya't pinili kong timbangin ang desisyon ko. Pero Ashton, ayaw kung may bata na namang nangungulila sa isang ama. Kung anak mo ang batang yon, sila na lang ang piliin mo. Ayoko nang sumugal sa lalaking sasaktan lamang ako. Papagod na ako eh. Umiiyak na saad ni Zaira. At papaano kung napatunayan kong hindi yun sa akin? Malamig na tanong ni Ashton kaya't natigilan si Zaira. Papaano kung ang sinasabi ng babaeng yun ay pawang kasinungalingan lamang? Magpapaangkin ka sa akin, Zaira. Kayo ni Zia. Babawiin ko kayo. Ashton, paano rin kung hindi ako sigurado kung ikaw ang ama ni Zia? Paano kung magkaparehas lang pala kayo ng tattoo na nag-iisang pagkakailanlan ko sa kanya? Emosyonal na tanong ni Zaira. Wala akong pakialam kung hindi man ako. Sinabi ko na to noon sa'yo. Akin man o hindi si Zia, mahal ko siya. Seryosong saad ni Ashton kaya't napahikbi si Zaira. Napabuntong hininga si Ashton. Maaaring may posibilidad nga na sa kanya si Zia. Ang batang ipinagdarasal niyang sana ay sa kanya na lamang. Hindi kita iiwan, Zaira. Pagdadaanan natin to ng magkasama. Magtiwala ka sa akin. Ilalantad ko ang katotohanan sa'yo. At oras sa mangyari yun, wala ka nang kawala sa akin. Pursigidong saad ni Ashton. Habang ang mundo ni Ashton ay naguguluhan, ang sagot na matagal niya nang hinahanap ay sa wakas nahanap din. Matapos ang mahirap na mga linggong puno ng pagdududa, sakit at mga hindi pagkakaunawaan, isang simpleng pagsusuri sa DNA ang nagbigay linaw sa lahat ng hindi tiyak. Ang batang sinasabi ni Ray na anak niya, na minsan niyang inisip na maaari ngang anak niya, ay hindi nga sa kanya. Si Zia, ang batang matagal na niyang minahal at inalagaan bilang isang anak, ay siya palang tunay na sa kanya. Sa isang malamig na ospital, habang ang mga makina ay patuloy na umuungol at ang mga ilaw ay nagpapakita ng malamlam na liwanag, nararamdaman ni Ashton ang isang matinding kaluwagan na biglang dumaloy sa kanyang buong katawan. Isang linggo niya na ring hindi nakakasama si Zaira upang sila'y malayang makapag-isip. Hindi na siya naguguluhan pa. Hindi na siya maghihirap ng mag-isa. Ang mga pagdududa at pangarap na nawawala ay natapos na. At napag-alaman niyang hindi niya kailangang magpatawad sa isang pagkakamali na hindi niya ginawa. Masaya ngunit puno pa rin ng mga emosyon. Tumayo si Ashton mula sa kama ng ospital kung saan natutulog si Zia. Habang papalapit siya sa pinto kung saan kapapasok pa lamang ni Zaira, dala ang mga pinamili nito. Ramdam niya na ang takot at pangarap ng isang bagong simula. Hindi na siya makapaghintay pang magdahan-dahan. Pinilit niyang makuhang pansin ni Zaira at dahan-dahan itong nilapitan. Nang makita ni Zaira ang mukha ni Ashton, hindi na niya napigilan ang pananabik sa binatang isang linggo niyang hindi nakita. Habang nakatitig sa magandang mukha ni Zaira, sinabi ni Ashton, "Sweetheart, tapos na ang lahat ng ito. Si Zia, siya ang anak ko. Hindi ko na kailangang mag-alala pa. Hindi ko na kailangang magduda. Saan man tayo dalhin ng buhay, magkasama pa rin tayo. Lalo pat wala ka nang kawala sa akin. Sinabi ko na sa iyo na babalik ako at ilalatag ang katotohanan sa iyo." Hindi na kayang pigilan ni Ashton ang kasiyahan sa kanyang mga mata. Ang mga kamay niyang dati ay naglalaban sa takot ay nag-abot na ng pag-asa at pagpapatawad. Hinawakan niyang kamay ni Zaira at iniwasan ng mga salitang maghahatid ng mga tanong. Hinatak si Zaira. Hindi na kailangang pigilan ang nararamdaman. Mabilis na inilabas ni Ashton si Zaira mula sa kwarto ni Zia. Walang alinlangan. Ang mga mata ni Zaira ay puno ng kalituhan, ngunit wala na siyang kawala pa. Hindi na nila kayang magtakip pa ng mga hinanakit. Gusto lang nilang mag-usap, magpatawad, at magsimula ng bagong buhay. Zaira,
Wala nang sakit na kailangang itago. Ang anak ko ay si Zia at ito ang katotohanang magpapalaya sa atin. Mahinang saad ni Ashton, kaya naman napayuko si Zaira. Ang mga salitang yun ay isang pabaon ng bagong pag-asa. Isang hakbang patungo sa paghilom ng mga sugat ng nakaraan. Habang nakatayo sa loob ng malamlam na mini garden ng ospital, hawak ni Ashton ang mga kamay ni Zaira. Ang mga mata ni Zaira ay puno ng luha. Hindi lamang dahil sa kalungkutan, kung hindi dahil sa labis na kaluwagan at kasiyahan na nagmumula sa mga salitang binibitawan ni Ashton. Ang mga salitang nagbigay linaw at pag-asa sa kanilang buhay. Zaira, lahat ng takot at sakit na nararamdaman natin ay nagtatapos dito. Sa lahat ng pagsubok, ikaw pa rin ang pinakamahalaga sa akin. Hindi ko na kayang ipagkait ang lahat ng ito. Nais ko na tayong magpatuloy. Hindi lang para sa anak natin, kung hindi para sa ating dalawa. Malumanay na pakiusap ni Ashton. Ashton, hindi ko kayang maging mag-isa, lalo na sa lahat ng nangyari. Teka, anong ibig mong sabihin? Tila nagulat na tanong bigla ni Zaira. Nakita niyang binata na naglabas ng isang maliit na kahon at dahang-dahang lumuhod sa kanyang harapan. Dahilan kung bakit napanganga sa gulat si Zaira. Ngayon handa akong burahin ang takot sa iyong puso, Zay. Kung pakakasalan mo ko, ikaw ay magiging ganap na abaya na nagmamay-ari kay Ashton Abaya. Palitan na natin ang apelido niyo ni Zia. Ito'y pagpapatunay na hindi na ako maaagaw ng iba. Kasi pag-aari ako ni Zaira Velasco, ina ng anak ko, at ng magiging anak ko pa. Tandaan mo, hindi na lamang 10 milyon ang may bibigay ko sa'yo. Magiging reyna ka na ng buhay ko. Malumanay na saad ni Ashton. Zaira, mula sa simula, ikaw at si Ziyang dahilan kung bakit ako humanap ng kaligayahan. Hindi ko kayang makita kayong nasasaktan. Hindi ko kayang mawala kayo. Kaya't ngayon, binuksan ni Ashton ang maliit na kahon, revealing a delicate ring na kumikislap. Zaira, gusto ko sanang ikaw at si Zia ang maging kasama ko sa pagbuo ng ating pamilya. Ikaw, magpapakasal ka ba sa akin? Tanong ni Ashton. Ang tanong na yun ay hindi lamang isang alok ng kasal, kung hindi isang tawag ng pagsasama at pangako. Sa mga mata ni Zaira, nakita ni Ashton ang takot, ngunit mas nakita niya ang saya't kaligayahan sa loob ng kanyang puso. Pero hindi mo pa ako girlfriend. Sabay silang natigilan at natawa. Zaira naman, nagkaanak na nga tayo eh. Saad ni Ashton kaya't napairap si Zaira. Oo, Ashton. Oo, magpapakasal ako sa'yo. Ngumiti si Ashton, hindi lamang sa mga salitang narinig, kung hindi sa kahulugan ng bawat sagot ni Zaira. Ang kanilang mga puso'y nagtagpo sa isang punto ng pag-asa at pagmamahal na magdadala sa kanila sa mas maliwanag na bukas. Habang sila'y nakatayo sa harap ng isa't isa, niyakap ni Ashton si Zaira ng mahigpit. Ang bawat paghingay puno ng kaligayahan at ang bawat galak sa kanilang mga mata ay nagsimula ng magsanib sa bagong buhay. Si Zia, na ngayon ay natutulog sa kwarto sa kabilang bahagi ng ospital, ay magigising sa isang bagong simula para sa kanilang pamilya. Ang lahat ng sakit, takot at kalituhan ay natapos sa isang hakbang patungo sa isang magkasama at mas maligaya nilang bukas. At doon, sa maliit na mini garden ng ospital, nagsimula ang isang bagong kwento ng pag-ibig, pamilya at pag-asa. Saan tayo patungo? Tanong ni Zaira nang hatakin siyang muli papunta sa parking lot. Sundan na natin si Zia. Nais kong may laman na yan bago ka tuluyang maging Mrs. Abaya. Tinampal ni Zaira ang braso ni Ashton dahil namula siya. Natawa naman si Ashton. Ayaw mo bang pumasok ako sa kuweba? Tanong ni Ashton. Gusto. Yun naman pala eh. I-welcome mo ulit ako. Namiss na kita eh. Napailing na lamang si Zaira. Ngunit hindi kalaunan ay tinatapos nilang araw sa ibabaw ng kama nito.
hindi na bilang parausan lamang, kung hindi ang babaeng pinangakuan ng kasal ng lalaking may malaking sandatang pandigma. Si Zaira Velasco, ang heavenly paradise ni Ashton Abaya. Wakas.